Salamat sa Diyos sa patuloy niyang paggabay sa atin and salamat sa masarap na panahon ng pananalangin. Kung natatandaan niyo po, yung huli nating pag-aaral ay patungkol sa kung paano sa Book of Ezra ay makikita natin ang Panginoong Jesucristo, lalo na sa ministeryo ng kanyang ginamit. Of course, you could remember, pareho silang naging tagapagturo ng salita ng Diyos at pareho din sila na nanalangin para sa bayan ng Diyos. Of course, sa lahat naman ng bagay, we know that the Lord Jesus Christ is the epitome or the perfect example of the greatest teacher, especially of the Word of God, at gayon din sa pananalangin para sa kanyang bayan. Kaya nung naalala ko yung Romans 8:34, ang tanong, sino ba ang maghahatol sa atin? Who is he who condemns? It is Christ who died, and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Dahil ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa atin, siya rin ang nananalangin para sa atin. Kaya wala nang pangamba ang totoong Kristiyano kung talagang tinubos ka ng Panginoon na may magaganap pang paghatol dahil sa pangako ng Diyos. So sa hapong ito, pag ukulan po nating pansin ang dalawa muling katangian ng lalaking ito na makikita muli natin, again, ang katuparan sa ating Panginoong Jesucristo. So, we've entitled this as Rebuilder and Reformer. Tagapagtayo at tagapagbago. But may the Lord be pleased to bless His Word in our hearts. Lord, blessed be your name. Do bless and guide us as we study your Word. Give me that mind and heart to preach it to your people. At tulungan niyo kami, Panginoon, na magkaroon ng pagkaunawa mula sa pagkilos ng inyong banal na Espiritu. And thank you for answering the prayers of your people. We commit all of these things in Lord Jesus' name. Amen. First of all, the rebuilding of the temple. Malaking ang tungkulin ni Ezra na ginampanan sa pagtatayo muli ng templo, bagamat nauna na ginawa ito ng ilang mga Hudyo, pero nung dumating siya, ginamit pa rin siya ng Diyos para dito. In fact, pagdating sa Ezra chapter 7, verses 11 to 26, even by just scanning, pagka tiningnan nyo lang ang bahaging iyan, makikita nyo agad, pumayag si Haring Artaxerxes na yung mga ginto, mga pilak ay ibigay sa kanila bilang pag-aalay sa kanilang Diyos. At pwede pa raw silang kumuha ng mga treasures galing sa Babylon para magamit nila sa gawaing yon. At ang kanya pang pangako, ano man ang inyong kailangan para sa pang-araw-araw na gawain ng templo, sabihin nyo lang at ipagkakaloob ng hari. So, clearly, this was the working of God. Walang ibang explanation sapagkat sino ba naman ang pwedeng magbago ng puso ng isang hari, lalo na isang hari na hindi naman totoong kumikilala sa Diyos. So, kaya pag mababasa natin sa Ezra chapter 7, verses 27 to 28, ito ang panalangin ni Ezra. Sabi niya, "Blessed be the Lord God of our fathers, who has put such a thing as this in the king's heart, to beautify the house of the Lord which is in Jerusalem, and has extended mercy to me before the king and his counselors, and before all the king's mighty princes. So I was encouraged as the hand of the Lord my God was upon me, and I gathered leading men of Israel to go up with me." Napakasarap na karanasan kapag naranasan mo yung awa ng Diyos, yung paggabay ng Diyos, at yung kamay ng Diyos sa iyo sa lahat ng iyong mga ginagawa. Hindi ba enough na ito para mag-encourage sa atin na magpatuloy sa gawain ng Diyos? Kahit nga minsan parang feeling natin ang bagal ng pag-usad, parang hindi natin nakikita yung result na gusto natin. Pero hanggat ang kamay ng Panginoon, ang presensya ng Diyos ay nasa atin, pwede tayong magpatuloy kahit anuman ang mangyari. So, masarap na magkaroon tayo ng puso na palaging kumikilala sa Diyos, nagpapasalamat sa Diyos mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking bagay. And of course, on their part, that was the physical building. Sapagat yun ang lugar ng kanilang pagsambahin. Of course, we can praise God. Meron tayong building na ganito, meron tayong sa auditorium, at meron tayong ipinapanalangin na ipapatayo muli. Diba? That in itself
is a blessing. But we all know na hindi doon natatapos sa physical building. Sapagkat alam din natin from the Bible, it points to the spiritual building na itinatag ng Diyos, at yun ay ang kanyang pananahan sa kanyang bayan. So alam naman natin, ang teaching ng New Testament, tayo na ang templo ng Diyos. Sa atin na siya nananahan, lalo na kung kinatagpo tayo ng Panginoon. 1 Corinthians 3:16-17, may katanungan si Apostle Paul Sabi niya, do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Para sa katanungan yun, sinasabi niya, hindi ba dapat alam na ninyo na ito ang katotohanan, kayo na ang templo ng Diyos? Kaya mawawala yung dati nating pag-iisip na kapag ikaw dumadaan sa building, di ba yung mga tao, pag dumadaan, nag-aantanda. Ibig sabihin, limitado ba ang Diyos doon? Hindi Sa atin siya nananahan ngayon at ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Kaya ang sabi sa verse 17, if anyone defiles the temple of God, God will destroy him, for the temple of God is holy, which temple you are. Kung tayo na bilang mga Kristiyano na tinubos ng Diyos, ang templo ng Diyos, napakahalaga palang maalala, hindi na tayo nabubuhay ng kagaya nung dati na wala siya. At hindi tayo nabubuhay para sa sarili natin, nabubuhay tayo para sa Diyos. Kaya dapat, kung banal ang templo ng Diyos, dapat ganun din ang uri ng buhay na meron tayo. May kabanalan para sa Diyos. Hindi tayo yung mamimili kung paano natin gustong mamuhay. Ang dapat, gustuin natin, ano ba ang uri ng buhay na nais nyo para sa akin, Panginoon? We always consider what God wants. Kaya, magbabago ang ating pananaw kapag ito ang isang bagay na naunawaan natin. I am not my own. I was bought with a price. Hindi ko na pag-aari ang sarili ko dahil tinubos na ako, binili ko ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. May masahalaga pa ba doon? And then, if you remember Ephesians chapter 2, verses 19 to 22, malaki daw ang nagbago Anong sabi doon? Now therefore, you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God. Dati, malayo tayo sa Diyos, hindi natin kilala ang Diyos, pero nung kilala natin ang Panginoong Jesucristo, hindi na daw tayo iba sa Kanya. Kasama na tayo sa pamilya ng Diyos. Sabi sa 20, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone, in whom the whole building, being fitted together, grows into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. Napakalinaw, di ba? Tayo ngayon ang pinananahanan ng Diyos. At napansin ko, habang binabasa ko to, the Trinity is involved. We are called as the household of God. Tapos, ang Panginoong Jesucristo ang chief cornerstone. At tayo daw ay pinananahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. It is really the work of the Godhead. Kaya para sa Diyos, isa ito sa pinakamahalagang bagay na Kanyang ginawa at patuloy ginagawa sa mga taong Kanyang tinutubos. Kaya napakahalaga nito, di ba, na maintindihan natin. So, yung ginawa ni Ezra to be used of God for the building of the temple of the Jews, pwede rin natin gawin ngayon as God would use us to help other people, lalo na kapag nakilala nila ang Panginoon. Tayo na yung pinananahan. Pangalawa, the restoration of the people, ang pagbabalik ng mga tao sa Diyos. Bakit? Ano bang kalagayan nila sa panahong ito? Bagamat nagawa na yung temple at bagamat nagkaroon na sila ng excitement muli para sa Diyos, pero alam ni Ezra sa panahong yon, kailangan ng mga tao ng pagkagising muli para sa Diyos. Malayo na ang bayan ng Israel sa Diyos. Bakit? Ang isang halimbawa dyan, hindi na nila nakita na mali yung pakikipag-asawa sa mga pagano. Para sa kanila, naging natural na bagay yon, yung intermarrying pagans. Sabi sa Ezra chapter 9, verses 1 and 2, when these things were done, the leaders came to me, saying, the people of Israel and the priests and the Levites have not
separated themselves from the peoples of the lands with respect to the abominations of the Canaanites, the Hittites, the Perizzites, and the Jebusites, the Ammonites, the Moabites, the Egyptians, and the Amorites. For they have taken some of their daughters as wives for themselves and their sons, so that the holy seed is mixed with the peoples of those lands. Indeed, the hand of the leaders and rulers has been foremost in this trespass. Ano ang problema? Wala silang ka-effort para humiwalay sa masamang pamumuhay. Para sa kanila, naging natural na makisama sa mga taong nabubuhay doon na walang pagkakilala sa Diyos. Ang malaking problema noon, hindi nila namalayan, they were adopting the pagan way of thinking and lifestyle. Yung pag-iisip ng walang pagkakilala sa Diyos at yung ginagawa nila, yun ang kanilang na-adopt. And they still call themselves as the people of God. At tingnan nyo, kapag nangyari ito sa atin, tinatawag natin sarili nating bayan ng Diyos, mga anak ng Diyos, pero wala tayong pakikipaghiwalay sa masama at namumuhay tayo para sa Diyos, pinaghahalo natin ang kasalanan ng mundo, it will affect lahat ng bagay sa buhay natin. Personal life, our family, our society, our business, the government, lahat yan. Kaya mapapansin niyo bakit napakababaw pag sinasabing the Philippines is the only Christian country in Asia. Alam mong hindi totoo yung ibig sabihin nun hindi naintindihan na marami ang totoong Christianity. At nakakatakot kapag pinagmimix natin yung para sa Diyos at yung ayaw ng Diyos. Kasalanan. Sa kanila, naging mixture yun. Ano bang tendency? Tayo ba ang makakadala sa mga unbelievers o tayo ang madadala ng mga walang pagkakilala sa Diyos? Palagay nyo. Yung mga nagsasabing, hindi naman, okay lang yan, kahit unbeliever yan. Ako naman ang magdadala sa kanya sa Panginoon. Sigurado ka? Especially after a few years. Hindi. Napakalakas ng hatak ng kasalanan. Kaya dapat magpakatatag tayo sa Panginoon at wag nating i-mix, wag nating pagsamahin yung liwanag at dilim. Walang pakikipagsama. Iyon. And the worst thing that happened to them, hindi lang yung mga tao yung mga pinuno nila ang nangunguna sa kasamaan. Sabi doon, the hand of the leaders and rulers has been foremost in this trespass. Sila pa yung nag-encourage sa mga tao, sige, gawin nyo yan. Okay lang yan. Ibig sabihin, mali din ang kanilang isip at puso, malayo din sa Diyos. At kita nyo ang consequence. At yun mismo yung sinasabi ni Pastor Eric, nabanggit ko rin last time for our prayers, ipanalangin natin mga kapatid, ang mga leaders, una sa family. Sino nagli-lead sa ating family? And then sa ating church, sa ating government. Bakit? Kasi, ang Diyos ang pwede mag-raise up ng righteous leaders, yung mga matuwid na pinuno. At kapag ka nga daw, ang inilagay ng Diyos ay mga matutuwid na pinuno, nagiging ang bansa masaya. Nagpo-prosper ayon sa gusto ng Diyos. Pero malungkot ang bansa kapag ka masasama mga leaders. At kita nyo, generation ang inaabot bago mabago ang isang napakamaling sistema. All simply because people did not seek God, hindi nag-take time para alamin anong gusto niyo, Panginoon, bugso ng damdamin, nasusunod, still have time. Tayo ang dapat manalangin para sa ating bayan. Tayo naman, anong klaseng leader tayo sa ating tahanan? Di ba? Sa ating community. Tayo ba yung handang mag-lead sa iba sa Panginoon? Kailangan patatagin tayo ng Panginoon. Ano ba mangyayari kung magpapatuloy ang bansang ito sa ganung kalagayan? Again, mawawala yung kanilang distinction in only a few years bilang bayan ng Diyos. As a Jewish community in the Promised Land, tandaan nyo, pinapapaligiran sila ng puro mga unbelieving countries. Napakaraming grupong wala sa Diyos. Dadating ang panahon, hindi na sila makikilala na kakaiba na bayan ng Diyos. At tayo rin, naisip ko tuloy, yun ang isang distinction natin bilang iglesia, nagliliwanag tayo sa madilim na mundo.
Pero kapag ang bawat miyembro ng iglesia o ang bawat pamilya mahina at ayaw magliwanag para sa Panginoon, ano ang kaiba natin sa mundong ito? Ito mismo yung warning sa kanila ng Diyos, matagal ng panahon Sinabi yan in Exodus 34:11-16, pero ang babasahin natin is Deuteronomy 7:1-4. Tingnan nyo exactly yung babala ng Diyos sa kanila bago pa sila mapunta sa Promised Land. Sabi ng Diyos, Deuteronomy 7:1-4, in fact, itong paalala through Moses, when the Lord your God brings you into the land which you go to possess, and has cast out many nations before you, the Hittites and the Girgashites and the Amorites and the Canaanites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites, 7 nations greater and mightier than you. Ang Diyos ang gagawa. Pag napaalis na yung mga kalabang bansa, sabi sa 2, and when the Lord your God delivers them over to you, you shall conquer them and utterly destroy them. Bakit? Kasi baka bumawi pa no? You shall make no covenant with them, nor show mercy to them. Verse 3, nor shall you make marriages with them. You shall not give your daughter to their son, nor take their daughter for your son. 4, for they will turn your sons away from following me to serve other gods, so the anger of the Lord will be aroused against you and destroy you suddenly. Kapag pinayagan nyo sarili nyo na makonquer ng mga bayang ito, dun ang paghatol ng Diyos. Mawawalan na kayo ng pagkakaiba sa kanila. Somehow, because of the Lord Jesus Christ in us and His Spirit, meron tayong tagumpay laban sa kasalanan and against the workings of the enemy. Pero kailangan maging matatag tayo sa Panginoon, putting on the whole armor of God and relying on the promises of God para hindi tayo ang madadala ng gawa ng kadiliman. Diba? May panahon that we need to stand up for God. May panahon, we have to be strong in the Lord and in the power of His might. May panahon na kailangan handa tayong magpagamit sa Diyos. Kung hindi tayo, sino pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Sometimes, Christians are too quiet or too mum. Wala tayong masabi sa mga nangyayari sa paligid natin or hindi natin maibahagi yung salita ng Diyos. Bakit? Palagay nyo sinong gagawa? Kaya naman mas matatapang yung mga taong may kasalanan, Parang pinagmamalaki nila Hindi ka mang-aaway. It's just that you're willing to take the risk to share to them the Word of God. Ibahagi natin yung salita ng Diyos. Hindi sila nakinig. So, anong naging reaction ni Ezra nung nabalitaan yung ito na kalagayan ng mga tao? Sabi dun sa Ezra 9:3-4, so when I heard this thing, I tore my garment and my robe and plucked out some of the hair of my head and beard and sat down astonished. Sobrang pagkabigla niya, sobrang pagkalungkot niya. Sabi sa 4, then everyone who trembled at the words of the God of Israel assembled to me because of the transgression of those who had been carried away captive, and I sat astonished until the evening sacrifice. Dito na natutong manalangin si Ezra ng seryoso, ng mataimtim sa Diyos. Sometimes, pag hindi natin nakikita yung kalagayan natin, o ng kalagayan ng ating iglesia, yung kalagayan ng ating pamilya, yung kalagayan ng ating bayan, we would not take prayer seriously. Parang regular lang yan. Normal namang tinatanggap na yan No? Pag binigyan tayo ng burden ng Panginoon, hindi mo mapipigilan na hindi totoong manalangin ng seryoso. Mabigat ang kalagayan ng ating bansa. At gayon din, ang ating kapaligiran. Anong sabi doon? Pagkatapos siyang magpakumbaba at manalangin sa verse 5, at the evening sacrifice, I arose from my fasting, and having torn my garment and my robe, I fell on my knees and spread out my hands to the Lord my God. And I said, oh my God, I am too ashamed and humiliated to lift up my face to you, my God, for our iniquities have risen higher than our heads, and our guilt has grown up to the heavens. Ramdam na ramdam ni Ezra yung totoong kalagayan ng kanyang mga kababayan, at inari niya itong sarili niya ring kasalanan. Isinama niya sarili niya, at di niya sinabing, tingnan mo niyang mga taong yan, napakatitigas ng ulo. Nagpakumbaba siya sa Diyos, humarap siya sa Diyos ng totoong mabigat ang kanyang puso.
Pero sa kanyang panalangin yun, inalala niya ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa kanila sa kanilang buong kasaysayan. And you know what? Something happened. May nangyari. A revival came to the people. Sabi sa Ezra chapter 10, verses 1 to 4. Now while Ezra was praying and while he was confessing, weeping, and bowing down before the house of God, a very large assembly of men, women, and children gathered to him from Israel, for the people wept very bitterly. Kita niyo yun? Hindi natin alam kung ano ang pwede at nais gawin ng Diyos until we learn to pray seriously to God. Di ba, minsan, ina-underestimate natin ang plano ng Diyos, ang kakayahan ng Diyos. Siya lang may kapangyarihan gumawa . Pero if God is pleased, He can change people. He can change families. He can change churches. He can change the entire nation. Ang mga taong ito, marami daw dumagsa at naramdaman nila with a broken heart yung kanilang kasalanan. At natutunan nilang umamin sa kasalanan. Kasi ang tao naturally pride, di ba? Hindi aaminin nagkasala siya. Sabi sa verse 2, may silang representative. And Shechaniah, the son of Jehiel, one of the sons of Elam, spoke up and said to Ezra, "We have trespassed against our God and have taken pagan wives from the peoples of the land." Inamin nila ang kasalanan nila sa Diyos. At sinabi nila ano ang kanilang maling nagawa. Kaya mapapansin nyo, pag ang Diyos kumikilos sa buhay ng isang tao o ng mga tao, hindi na nila pwedeng itago yung kanilang kasalanan. Aaminin nila yan sa harapan ng Diyos at marahil kahit sa ibang tao. Maganda yung kanyang attitude. Bakit? Pagkatapos niyang maramdaman yung kasalanan nila, sabi niya, "Yet now, there is hope in Israel in spite of this." At yun, yung taong handang magsisi, yung taong handang magpakumbaba, talagang may pag-asa sa Diyos. Kumpara sa mga taong nagmamataas. Alam niyo naman yun, di ba? Yung nagmamataas ang ibabagsak ng Diyos. Yung nagpapakumbaba ang itataas ng Panginoon. At pwede rin yan kahit sa makasalanan na handang magsisi sa harapan ng Diyos. Pangalawa, kahit sa nagsasabing Kristiyano pero matigas ang puso para sa Panginoon. Yung matagal nang nanlalamig sa Diyos. Kapag tayo nagsisi sa Panginoon, handa tayong patawarin ulit ng ating Panginoon. There's hope in God. Ano ang kanilang gustong gawin? Sila na mismo, without asking Ezra, pero sa kanila na nagmula, alam nila ang kailangan nilang gawin. Sabi sa verse 3, "Now therefore, let us make a covenant with our God to put away all these wives and those who have been born to them, according to the advice of my master and of those who tremble at the commandment of God, and let it be done according to the law." Inadmit nila yung kasalanan sa Diyos at handa nilang talikuran yung masama nilang ginawa para sumunod sa Diyos. Di ba yun yung repentance? Pagsisisi. Turning away from sin to God. Manunumbalik ka talaga sa Panginoon. At ang sabi daw, ang nagbigay ng advice yung kanilang master at yung mga may takot sa kautusan ng Diyos. How we need more people like that? Yung may wisdom and heart para magpakumbaba at sundin ng Diyos. Kahit matagal na natin ginagawa ito, wag na tayong magpatuloy, magsisi tayo, tumalikod tayo dyan, sumunod na tayo sa Diyos. We need to encourage other people to continue to do that. At ang sabi niya, verse 4, "Arise, for this matter is your responsibility. We also are with you. Be of good courage and do it." Alam naman natin, di ba? Hindi incompatible sa Bible yung sovereignty of God and the responsibility of men. Both are in the Bible. Of course, God is in control of all things. Pero yung gusto niyang ipagawa sa atin, dapat natin gawin. Kaya in-encourage ni Shechaniah, ang mga taong ito, naggawin yung nararapat because they are responsible for this. And he was there to support them. Alam niyo, mahalaga to,
Because walang indication na si Shecaniah ay kasama sa mga lumabag sa utos ng Diyos na yung asawa ng unbeliever. Pero, from Ezra 10:26, ayon sa kanyang lahi, pwedeng yung tatay niya, yung uncle niya, yung mga lalaking kamag-anak niya, sila ang pwedeng sumuway sa Diyos. Kaya ni-encourage ang taong bayan, kasama siya na manumbalik tayo sa Diyos. Kapag tayo magpapahayag ng kasalanan, nabasa ko to from commentary of David Guzik, ano yung mga dapat natin consider? First of all, he says, confession should be made to the one sinned against. Ang pagpapahayag ng kasalanan ay dun sa pinagkasalahan mo. Of course, ultimately, lahat tayo sa Diyos nagkakasala, but hindi natin sa Diyos aminin at sabihin yung ating kasalanan. At kung meron tayong na alam na na-offend na tao, why not go to the person also? Secondly, he says, confession publicly of specific sins should be made within the circle of people affected by those sins. Yung mga walang kinalaman, why do you need to bring that up? Pero just like in this case, kung may specific group at kasama sila marahil sa kasalanan yun, apektado din sila, why not? Sama-sama na ipahayag ang kasalanan, aminin sa harap ng Diyos. Pangatlo, confession of general spiritual need while being discreet about the specific sin is appropriate when the circle of the people affected by the sin is either personal or very small. Merong area na hindi mo pwedeng i-detalye, so it becomes general. Pero somehow, may mga parts na kailangan specific, lalo na kung personal na nangyari talaga, at you have a small group who share the same burden. Fourthly, he says, confession should be appropriately specific. Ano namang saysay, kung magsasabi tayong nagkasala kami, Lord, and then that's it? At least specify ano yun. And last, confession should be thorough. Siguraduhin natin, kung magpapahayag na rin tayo ng kasalanan, lubusin na natin. Huwag na tayong mahiya. Sapagkat lahat naman tayo talaga na-offend natin ng Diyos. Be willing to tell that sin first to God, at kung may kinakailangan kasama tayo, to the people involved. Alam niyo naman ang 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Dun, sa pag-amin at pagsisisi, mararanasan natin ang paglilinis muli ng Panginoon. Pwedeng binitawan na ni Ezra yun at that point. Tapos na eh. Pero hindi. Nagpatuloy siya. Sabi sa Ezra 10:5-6, Then Ezra arose and made the leaders of the priests, the Levites, and all Israel swear an oath that they would do according to this word. And they swore an oath. Sinigurado ni Ezra, talaga bang committed kayong gawin yan? Hindi nyo lang sinabi, gagawin nyo ba talaga? Sumumpa sila ngayon. Sabi sa 6, Then Ezra rose up from before the house of God and went into the chamber of Jehohanan the son of Eliashib. And when he came there, he ate no bread and drank no water, for he mourned because of the guilt of those from the captivity. Alam ni Ezra, hindi pa tapos. He continued to pray, he continued to fast for the people who are involved. Let us be sensitive to the leading of God, mga kapatid. Kailangan kilusin muna tayo ng Diyos if we want to see a revival happening sa ating family, sa ating church, sa ating bayan, samantayan doon. It must be true to us first. Sino ba ang umiyak para sa bayan ng Jerusalem? Pagkatapos na i-hail siya as, Hail, Hosanna to the King. Nagpalabas sila ng palaspas, naglatag ng mga damit, pero pagkatapos nun, hindi ba umiyak ang Panginoon over Jerusalem? Sabi niya sa Luke 19:41 and 42, Now as he drew near, he saw the city and wept over it, saying, If you had known, even you, especially in this your day, the things that make for your peace, but now they are hidden from your eyes. Alam ng Panginoon, pagkatapos nun, will be God's judgment upon them.
Doon darating yung tinatawag na destruction of Jerusalem. Umiyak ang Panginoon para sa buong syudad. Naramdaman niya yung lungkot para sa kanya. When was the last time we cried to God for someone? Yung talagang sa bigat na nararamdaman natin, Lord, please, save this person. Lord, buksan niyo ang kanyang isip para makita niyo ang kanyang maling ginagawa. Lord, he or she needs you. Kailangan natin, di ba, touch ng Panginoon. In fact, ang Panginoong Jesucristo, it's an encouragement. Sa mga ililigtas niya, He cried. Hebrews 5:7, who in the days of His flesh, when He had offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto Him that was able to save him from death, and was heard in that He feared. Kasama sa ministry ng Panginoong Jesucristo, yung kanyang pag-iyak. And He continually prays for us. We have an advocate to the Father, Jesus Christ, the righteous. So, kung paano ginamit ng Panginoon si Ezra, not just to rebuild the temple, but also to bring the people back to God. Ibalik ang mga tao. Tayo rin, di ba? Merong ginawa ang Panginoon sa atin para ibalik tayo sa Diyos. Malayo tayo sa Diyos. Pero binalik niya tayo. 2 Corinthians 5:18 and 19. Now all things are of God, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation. That is, that God was in Christ, reconciling the world to Himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Notice, the one who was very active, ang Diyos. Hindi naman tayo gumawa, ang Diyos daw ang gumawa para tayo ibalik sa Kanya sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. And ang Diyos din ang nasa Panginoong Hesukristo para ibalik ang mundo sa Kanya. Question. Pagkatapos tayong ibalik ng Diyos sa Kanya through the sacrifice and resurrection of the Lord Jesus Christ, anong binigay sa atin ng Panginoon? Binigay sa atin yung tinatawag na ministry of reconciliation. Sabi nga doon, God has committed to us the word of reconciliation. Pinagkatiwala niya sa atin yan. Tayo ngayon ang gagamitin ng Diyos to help other people know ano ba ibig sabihin nung kanilang buhay, sino ba ang Diyos, paano yung paraan para sila ay makabalik sa Diyos. Again, through the gospel message, through the sacrifice of the Lord Jesus Christ. Kaya, encouragement yung verse number 20. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Pag nakita natin yung malaking pangangailangan ng mga tao, pwede mong sabing, para ka nakikiusap, para ka nagmamakawa, please consider Him. Tumalikod ka na sa kasalanan mo, consider Christ. Because of the serious situation you're in. Sana gamitin tayo ng Panginoon muli to become a part of rebuilding physically yung ating building dyan, pero more so to build the temple of God na mananahan siya sa tao and to bring back people to our Lord Jesus Christ. May God be pleased to use us. Let us pray. Eternal Father, maraming salamat sa inyong kabutihan sa amin for reminding us, O Lord, of who you are and of your great sacrifice. Salamat, Panginoon, dahil may plano kayo sa buhay ng bawat isa sa amin. At kung paano sa panahong iyon, ginamit niyo si Ezra to be an instrument para itayo ang temple at gayon din maibalik ang mga tao sa isang malalim na pagkakilala sa inyo. That is our prayer, O Lord. And so much more sa gagawin niyo sa aming buhay as you have given us the ministry or the word of reconciliation. We pray, O Lord, na kayo po ang tunay naming naisin sa aming buhay para kayo ang mag-control ng aming buong isip, ng aming buong puso, ng aming buhay, ng aming pamilya, ng aming iglesia, ng aming bayan, Panginoon, so that people will know and see
that their only hope is found in the Lord Jesus Christ. To bless us and guide us as we depart from this place. For in the Lord Jesus' name we pray.